Naaksidente ang isang trabahador sa isang construction site sa Pampanga. Dahil daw sa tindi ng natamong mga pinsala, kinailangang putulin ang dalawa niyang kamay. Makalipas ang 2 taon, hindi pa rin daw abot kamay ang hustisya para sa kawawang biktima. Sa cellphone video na kuha noong 2023, ibinababa ang isang lalaki mula sa ikalawang palapag ng ginagawang bahay. Lapnos ang kanyang balat at walang tigil ang pagdurugo ng kanyang mga binti at paa. Ang lalaki nakuryente raw habang nagtatrabaho bilang construction worker. Dahil umabot na sa laman ang pagkasunog ng balat, kinailangan putulin ang kanyang mga braso pati ang mga daliri niya sa paa. Makalipas ang 2 taon, ganito ang sitwasyon ng lalaki na nakilala namin bilang si Joffrey. Gabi-gabi po, parang iisip po parang mamamatay na po talaga ako. Sobrang sakit, kumikirot. Parang sabi ko, baka bukas din ako magigising. Ayaw ko pa po, kasi iniisip po yung 3 ko pong anak. Tinanong ko po sila kung gusto po nila pa akong makita. Tapos umiyak po sila, sabi nila, gusto pa kahit wala ka ng kamay. Kahit matagal na panahon na ang lumipas, naaalala pa ni Joffrey ang trahedyang sinapit sa construction site sa Pampanga. Naglalagay po ako ng pantukod dun sa slab. Inutos po ako ng foreman umakyat sa taas para ayusin po yung bakal sa slab. Linipat ko po yung isang bakal dahil sumobra ng isa. Tapos po, nung paglipat ko pong ganun, doon po ako nakuryente. Nang magkamalay si Joffrey sa ospital, dito na niya narinig ang masamang balita. Puputulan po daw yung 2 kamay ko. Kung di daw po puputulin, ikamamatay ko po daw. Kaya, nang hindi na makapagtrabaho si Joffrey, ang asawang si Claudina ang nagtaguyod ng kanilang pamilya. Tao po, Dad! Kasi minsan, paano tayo kakain sabi? Paano yung mga anak natin? Sa parehong taon, lumapit ang pamilya ni Joffrey sa Public Attorney's Office. Bukod sa kanyang employer, ay may iba pa ring merong kasalanan at nagpabaya. Sa kasong iniakanda ng kanilang opisina, balak nilang pagbayarin ng danyo sang foreman at may-ari ng bahay. Kabilang dito ang mga ginastos sa ospital, sa gamot at maging ang arawan sanang sweldo mula ng maaksidente ang biktima. Makilang ulit sinubukan ng resibo na kunin ang panig ng foreman at ng may-ari ng bahay, pero tumanggi silang humarap sa amin at magbigay ng anumang pahayag. Bilang paunang tulong kay Joffrey at sa kanyang pamilya, July 2025, inilapit namin sa Department of Labor and Employment Region 3 si Joffrey. Pwede raw silang tumanggap ng benepisyo galing sa gobyerno. Pwede po tayong mag-file ng claim for compensation benefits. Makalipas ang 2 araw, muling ipinatawag ng DOLE Region 3 sina Joffrey at Claudine. Handog nila isang livelihood package na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Bibigyan namin kayo ng sari-sari store package with bigasan. Tuturuan namin kayong kung ano yung gagawin ninyo sa maliit na business na yon para lumago pa. Makalipas ang halos 2 buwan, muling binisita ng resibo si Joffrey. Naabutan namin ang mag-asawa na abala sa pagtatrabaho. Si Joffrey, ibinalitang naghahanda na sila para magtayo ng maliit na tindahan. Tinawagan po kami na bukas na po yung tatanggapin namin grocery package, sir. Nakikita ko silang namimili, sir. Sobrang saya po, sir. Yung asawa ko po, sir, si Sinemenar siya. Para po doon sa ibibigay nilang pangkabuhayan po sa amin, sir. Nagsimula na rin ang asawa ni Joffrey sa Entrepreneurial Development Training ng Department of Labor Region 3. Dagdag kaalaman daw ito para matuto siyang mag-manage ng isang negosyo. Ilang araw lang ang lumipas, ipinagkaloob na rin sa kanila ang munting kabuhayan. Kahit aminadong nangangapapa sa pagnanegosyo, suportado daw si Joffrey ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Mahirap siya, sir. Yung, siyempre, wala ka pang talagang magiging suki. Yung sa mga kakilala ko, sir, sa akin na lang po sila bibili. Para makatulong din po sa amin ng pamilya ko.
Ang mas maganda raw na balita, makalipas ang 2 taon, naisampanan ng Public Attorney's Office, Region 3, ang civil case laban sa foreman, may-ari ng bahay at sa electric cooperative ng Pampanga na kanyang inirereklamo. Ayon sa PAO na may hawak ng kanyang kaso, nagsampa sila ng recovery of damages. Kami po ay nakapag-file ng civil case for damages as of August 20, 2025 sa RTC po ng San Fernando. Inaantay na lamang po natin ang susunod na mga orders po ng court patungkol po dito sa kaso. Nalaman natin na si Mr. Bondok ay mayroon pa ring sugat at nakailangang magamot. Maaari namin po itong i-refer sa ating mga local government units sa probinsya ng Pampanga at sa syudad ng San Fernando, Pampanga para maihingi po natin ng financial na tulong medikal. Masakit man daw tanggapin na habang buhay ng may kulang sa kanyang katawan, determinado si Geoffrey na palaguin ang bagong mga pagkakataong ibinigay sa kanilang pamilya. Mga anak ko, yung makapag-aral sila, sana po kahit papano masuportahan ko po sila kahit wala na po akong kamay. Para kay Geoffrey, napatatag din ng mga pagsubok ang pagsasama nila ng kanyang asawa. Sa pagkakakuryente ko, sir, may nararamdaman pa rin ako. Kahit sobrang sakit, di ko sinasabi sa kanya, sir. Pero sana, huwag niya kaming sukuan. Yun po yung malaking pasasalamat ko sa asawa ko, yung nagtsatsaga siyang binibihisan ako, nakasikaso yung pang araw-araw ko kung kumakain ako. Laking pasasalamat din daw niya dahil sa loob lang ng halos 2 buwan, nagkaroon sila ng bagong pag-asa. Yung resibo po, maraming pong salamat sa pagsubaybay niya sa amin sa kung ano pa yung magiging laban ng aming buhay, sir. Kasi hindi dahil sa resibo, hindi maaksyonan yung magiging kinaso namin doon sa mga kung saan ako na aksidente, sir. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel